Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maghapon at magdamag na nanatili sa Batasan Complex si Vice President Sara Duterte nang bisitahin na nakadetain niyang Chief of Staff. Ang bise nanatili sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo kahit pinakiusapan ng House Surgeon at Arms at pinatayan ng kuryente. Humiling pa si Duterte sa komite ng Kamara na masamahan hanggang Lunes sa detention ng OVP official na na-cite in contempt pero hindi ito pinayagan. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, magbe-24 oras na nga dito sa Batasang Pambansa si Vice President Sara Duterte na hindi umaalis para samahan ang nakadetine na Chief of Staff. Kagabi pa nasa Kamara si Vice President Sara Duterte para damayan ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain sa Kamara matapos ipakontempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanina mag-aalas 11 ng umaga, nakuhanan siya ng aming team na nasa labas ng detention center kausap si House Sergeant at Arms at retired Major General Napoleon Taas. Sabi ni Taas, kahapon pa nagpasabi si VP Sara na bibisita sa kanyang Chief of Staff matapos itong i-detain sa Kamara noong Miyerkules ng gabi. Dahil yan sa sulat ni Lopez sa Commission on Audit para sabihin itong huwag sundin ang sumpina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito kaugnay ng investigasyon tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Mag-alas 8 raw kagabi nang dumating sa batasan ng bise. Si Lopez inilabas sa detention center at dinala sa visitor center malapit sa Southgate kung saan na sila nagkita ni VP Sara. Bandang alas 10 ng gabi, binalik na raw sa kanyang detention facility si Attorney Lopez. Pero si VP Sara naman nagtungo sa tanggapan ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa South Wing Annex. Bandang 11:30 p.m., kinausap na raw ni Taas ang protocol at security ng bise. If they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. Pero hindi raw umalis ang bise na doon na raw nagpalipas ng gabi kahit na nagpatay na ng kuryente sa Kamara bandang alas 12:30 ng gabi. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil napagsabi, hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Bandang 7:30 a.m. na ibinalik ang kuryente dahil may mga magtatrabaho na sa South Wing Annex. Mag-alas 11 naman ng umaga nang lumabas ng silid ni Congressman Duterte, si VP Sara at entourage niya. Pinayagan naman siya ng Committee on Good Government na muling mabisita si Attorney Lopez. Mag-aalauna ng hapon naman na mataan na lumabas ng detention center si VP Sara at bandang alas 4 ng hapon muling nakita si VP Sara Duterte na may dala pang pagkain pabalik sa detention center. Sabi ni Chairman ng House Committee on Good Government, Congressman Joel Chua, sumulat daw ang bise para hilinging makasama si Attorney Lopez sa kanyang detention hanggang November 25. Hindi ito pinayagan ni Chua. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zuleika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Humiling naman daw si Congressman Duterte sa komite na imbes sa detention center, ilipat sa kanyang tanggapan si Attorney Lopez pero hindi rin ito inaprubahan ng komite. Si Attorney Lopez may mga hiniling na napagbigyan ng komite. Kabilang dito ang pagpunta sa kanyang therapy na pinayagan basta ibigay ang oras, lugar at i-escortihan siya ng House Sergeant at Arms. Sabi ng House Sergeant at Arms, mula 7 a.m. to 11 a.m. at 1 p.m. to 5 p.m. ang visiting hours sa mga nakadetine. Kung may sesyon ng Kongreso ay pwede pa raw itong tumagal hanggang 7 p.m. Pero hindi raw dapat anli ang pananatili ng bise sa loob ng batasan. Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis is yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President. Pwede naman mong dumalaw bukas.
wag na lang ho mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami yung nag-overtime. Ilang beses inimbitahan si VP Sara sa pagdinig ng komite ukol sa paggastos ng confidential funds ng DepEd at OVP pero hindi dumalo. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. Nang matapos ang presko ni Chua Taas, nagsubok pa kaming makapunta ng South Wing. Gusto sana nating dumaan papunta dito sa South Wing, pero ito nakikita natin may mga guard talaga dito at ang instruction sa atin hindi po pwedeng makapunta malapit doon sa detention center. Madam Vice President! Ma'am! Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Sara Duterte pati na ng Office of the Vice President. Minsan na rin sinabi ni VP Sara sa isa sa kanyang mga press con na handa niyang samahan kahit sa detention ang mga tauhan sakaling ma-contempt. Vicky, patuloy pa rin nga nating sinisikap na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte na inaasa haharap sa isang press conference ngayong gabi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.